This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday! Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. So ano nga ba ang ginagawa natin every Thursday? Dito po ay nagbabasa kami ng mga stories na pinadala ninyo, guys. Correct. Di natin alam kung ano laman ng mga to. So kung may nakaka-trigger man, pasensya na kayo. Kayanin na lang natin. Parang wala silang choice, Wala no? akong magagawa. Kayanin natin. Okay. Alam niyo na yan. Um, ES muna tayo para today. Another one, sabi ni Carla. Ito, basahin ko na lang muna, no? Hi G-Boys, di ko po alam if okay lang mag-send pero magre-react lang siya sa episode 378. I love this episode. Sana may part 2. Lalo na yung last part na nalimutan i-inject yung pampanump and pampa-unconscious. At ko lang din na if ever man na isa-suggest ng doctor na operahan kayo, always ask for doctors for second opinion. Muntik na kasi ako ma-operan sa nose kasi may mucus daw na na-stuck sa sinus ko sa left side ng nose ko. Sobrang ngongo na kasi ako due to sinusitis and allergic rhinitis. Nagpa-second opinion ako, may nilagay lang na gamot sa ilong ko ng second ENT, hindi ko na raw need ng operation. And yun, okay na ako. Next sa husband ko naman, tagal ng pain niya sa shoulder to the point na hirap na siyang itaas. Pati pagsuot ng damit, hirap na siya. So nagpa-check up siya, nagpa-MSK x-ray siya, tapos 53% na raw partial cuff tear na niya. And need niya raw operan kasi di raw gagaling kahit i-therapy. Nagpa-second opinion siya, pina-MRI and therapy lang siya, and gumaling siya. Isipin mo yung pagdadaanan mo sa operation even after it kasi posible may discomfort or side effect or may iba kang mararamdaman after the operation. Tapos pwede naman palang di-operan. Ayun lang, G-Boys, thank you. Sabi ni Grabe. Carla. Shit, ang lala. Paano kung tumuli sa opera, di ba? You have to Oo. avoid as much as possible. Kailangan talaga marami ding kausapin na doctor. Sabi naman ni Gabby, fake plastic surgeon was jailed after killing a man with penis growth surgery. I mean, shinare siyang gantong tragedy na may napatay kasi nagpa-penis enlargement surgery. Pero Kinaya. fake surgeon din naman kasi yung nangyari. Kaya nag-operate. Grabe nung mamatay ka doon. Oo nga. Thank you. Another one, sabi ni Jella, Hi G-Boys, was listening to your episode about medical mistakes. Marami tayong ES dito. Marami yata nakarelate doon. Maraming na-trigger. Share niya lang about doon sa instrument na naiwan sa loob ng patient. Most likely, this one, it's called, ano tawag dito? Army. Ang tawag? Army Navy. Army Navy? Army Navy retractor, and it's one of the most commonly used skin and tissue retractor during surgery. So, ito siya. Ay, sana luminaw. Ayan. Ganyan, most likely daw yung naiwan. So, I'm not sure kung gaano kahaba to. Siguro mga 6 or 7. Ayan. Thank you. Sabi naman ni Christine, may isa akong mentor sa work. Puro post siya sa Facebook and Instagram. Chinek ko profile niya. Then nalaman ko, LOA siya. LOA? Leave of absence. Then nalaman ko today, I saw a post about him. Cardiac arrest? Nagkataon lang ba o may something? May kakayahan ba ako to protect something? And ang mission ko ay balaan sila. Ay, grabe. Sana nakaligtas siya. And ay ito, another one, sabi ni Den. Hello Kuya Glenn and Gids. Now ko lang napakinggan yung worst medical mistake na episode. And may entry me, o diba? May entry si Den. Uy, congrats Den. Ayan. Kasi last year, during my internship, last rotation ko sa lab ng histopathology. Tapos nung last few na araw ko, biglang may issue kasi may specimen, part ng colon, yata, for biopsy, na sinubmit sa lab. Pero nung inopen ng staff yung lalagyan, nabubulok na yung tissue. Yes. Yung pala,
imbes na formalin yung ilagay sa specimen, parang water lang. So, naging major issue siya kasi major surgery yung ginawa sa patient tapos yung specimen na kinuha is bulok na pagdating sa lab kaya hindi na preserve ng maayos. Yee. Hindi ko na nasabaybayan yung nangyari kasi tapos na yung rotation ko. Sorry bitin yung kwento pero yun yung naalala ko doon sa loob na na-inject ng glutaraldehyde kay Bob. Mm-mm. Ano ba? Inuubo Hindi ako. kukunan siya ulit ng specimen kasi nabulok yung kinuha sa kanya. Oo nga. Okay. Mm. Teka, isa-search ko na nga to. Kasi nasa Instagram natin yung isa na ito, ayan, nakita ko na. Ano dito? Hi Gideon and Glenn, silent listener here since 2019. Slowly na-convert ko na yung husband ko na maging creeper. He's not a podcast listener gaya ko. When we're on the road at mag-play ako ng podcast sa car, usually di ko nakukuha attention niya. Pero when I played their podcast, nakinig talaga siya and asked about Cripsilog. My hobby graduated from UPLB kaya naisipan ko iparinig sa kanya yung isa sa mga eps nyo, yung Murders That Shook the Nation, yung kina Eileen Sarmiento and Alan Gomez, Rape Slay. Grabe, he was so engrossed and nagka-discussion kami throughout our drive to Tagaytay. In the middle of listening, he asked pa nga, Gen Z ba yung mga host? Ay, sabi ko, no, Boomer. millennials sila. Millennials sila. Alam ko ka-agent natin sila eh. Why? Sabi niya, wala naman, ang witty nila. Tsaka medyo Gen Z yung humor, lol. Dahil yan, I asked my hubby if he has hospital horror stories para ma-share sa podcast. Ipunin ko muna mga stories niya, silent lang but always supporting you. Love, G-Boys. Hala, dali. Ay, maraming salamat. Ayan. I think name ba? Hindi ko Hindi sure naman kung okay nagpapala. lang eh. O, diba? Ayun. First Pero name na lang. in-update niya tayo na nagbe-binge na yung asawa niya ng podcast. So, anong name para i-greet natin siya? So, hello sa inyo. I think okay lang, Thank Teng. you. Teng. Thank you, Teng. And hello din sa husband niya. Hello. Sabi niya dito, Strengthening Relationships 2023. nagkukwenta siya sa akin about UPLB kasi may napakinggan siyang episode na nabanggit niyo. I think may sinare siyang mga mga eksena sa UPLB. Mismong library, mismong apartment ko dati, daming kababalaghan. May dorm sa loob ng LB, ang dami din. Pati Maria Makiling na damay. Pati yung kalabaw sa library, lumilipad daw. Uy, kwento nyo naman yan. Love it. Love it for the Carabao. Tsaka yung si Maria Banga, minsan nasa taas, minsan daw nasa ibaba. Yung anong tawag sa ganon? Anong tawag sa ganito? Ay, hindi ko ma-share eh. Anong tawag? Yung sa garden, merong area na may covered area. Anong tawag sa ganon? Gazebo? Tapos sa ibabaw may may statue. Minsan daw nasa baba daw yun. Ay, lumababa. Baka nangangawit din sa taas. Tapos may Maria Makiling statue na minsan gumagalaw. Ayan. Paanong galaw? Sayo pala. Tapos may bridge. Ito yung never-ending bridge sa likod ng lib. Ang legend naman dyan, di makatawid ang mga tumatawid kahit ilang oras na daw silang nandun sa bridge na yun. Ang saya. Yung malilate ka na. Endless hindi bridge. Tapos yung bridge. Ba't ang daming sa UPLB? Bakit ganyan dyan? Meron din siya. Meron pang isang bridge daw sa UPLB. Ayan, may picture nga siya eh, na sinend. Yan, di ko maalala kung anong bridge. Basta pag napadaan ka dyan, amoy tamad talaga. Ay! Ibang kababalagan naman. Bakit ganyan sa UPLB? Ay, mga taga-UPLB, pagtanggol niyang inyong school, bakit ganyan? Ang daming ganap sa UPLB. So, may kababalaghan at kung ano-ano pa. Uy, share niyo yung story. Excited na kami. And thank you for listening. Ingat sa pag-drive. Sana hindi naman kayo nag-contribute dun sa amoy ng bridge. Grabe. Ayan. Okay. Ano pa ba? Yung iba, sa susunod na lang ulit. Oo. Pero madami pa. Ayan. Maraming salamat sa mga nag-extra na serving sa atin, nagko-comment sa mga previous episodes. Ayan. Start na po ba tayo? Game na? Let's go.
Hi Glenn and Gideon, sumusulat ako from my main email. So huwag na lang akong i-mention by name if ever mabasa to sa slides. Ito ay galing kay charot lang, hindi natin babasahin. Nagsimula ako makinig sa inyo noong February and parang Wait, saan natapos ka? ko. Oo, after nung Creeper HSH. Teka. Asan ka? Ikaw ang nasan? Oo, ang Hanapin kasunod mo. yun, Gmail. Okay, gets. Oo nga. Salamat. O, diba? Sorry. Nagsimula ako ayun na nga, nung Feb. And natapos ko na yata lahat ng episode nyo. Naitawid nyo ako sa workouts ko for my half marathon training. Ay, yun ang nagyayabang. Sabi niya, Flex. siya nagsabi. Diba? So, sobrang thank you. Gusto ko lang maghapag sa inyo ng episode ideas na may kinalaman sa Pinoy True Crime. Ayan. Hindi ko sure kung nasuggest na, pero may collection ng true crime articles si Nick Joaquin bilang Joaquino de Manila. Kasama doon yung The House on Zapote Street. Ha? Quijano. Ano sabi ko? Joaquino. Okay. Quijano de Manila. Kasama doon yung The House on Zapote Street. Ito yung pinagbasihan ng classic film na Kisap Mata. Ano nga ba name nila? Ng family na yon? Nakalimutan ko na. Ayan. Basta Tungkol sa isang maganda pares ng newlywed and ang controlling father na bride. Sobrang tragic ng ending at nakakakilabot yung implications ng motibo. Implied incest. I think napakinggan ko to sa Unsolved Cheese Mysteries. Naging episode nga yata nila to. Mayroon din story doon na may pamagat na A Prevalence of Witches of the Exorcist Filipino Style. Ay, parang masarap no pag may Filipino style. Filipino style. Parang pagkain. Ayan. Tungkol naman ito sa isang mag-asawa na nakapatay ng sariling mga anak dahil sa paniniwala nila na aswang ang mga ito. Right up your alley. Ay! Okay. Anong book to? Mga articles lang bilang Quijano de Manila. Sasabihin ko naman Joaquin. Joaquino. I think interesting mapakinggan yung takes yung dalawa sa mga stories na to. Yun lang, sorry na pahaba. Ayun. Uy, maraming salamat. I think kailangan nating maghanap kung saan tayo makakita nito. Teka, i-google ko. Palink naman dyan ng mga articles para madaling hanapin. Oo nga. Gusto nating makita. Manila. Pero baka yun, pwede excited natin tayo. yan pag-usapan sa Patreon. Sa Patreon nilagay. What's the meaning of Quijano de Manila? Manila old-timer. Ayun daw yung meaning nun. Quijano old-timer. I guess. Inuubo ako, shit. Ayan. Pero ayan, excited tayo dito. And I think yung Kisap Mata, is it available on... I want? Baka. I think sana. no. Oo, tsaka I think YouTube din. So, napanood mo na mga Kisap Mata? Yes, I love it. Kisap. Medyo heavy na movie yun. Tapos nakakagigil talaga. Manggigigil ka talaga. Ay, shit. Diba si ano to? Maalala mo kaya? Charo Santos. Siya Charo yung Santos? anak doon. Bata pa siya doon. Tama ba? I think. Tsaka si yung namatay din na Going Bananas. Johnny Delgado. Hindi. Basta yun. Ay, it's on nasa YouTube siya. Solarflix PH. I believe legal naman to, no? Pero yun. Kisap Mata. Check it out. Check it out. Ay, thank you. Thank you sa mga suggestion. Diba? Gusto natin yan. Hanap tayong... Hoy! Bawal sabihin! Tanggalin ka. Hinanap ko pa yung name para i-shoutout tapos bawal pala. Bakit bawal? Wala ka namang ni-reveal about yourself. Anyway. Ayaw. Sige. Ang next ay ano to? Anyong pala. Anyong G-Boys. Tawagin niyo na lang ako, Mrs. Young. Pretty please. I'm Baby Creeper. I've been listening to you guys since last quarter of 2022. Pero recently lang ako nakapag-binge listen dahil nilamon ako ng buhay. I love your podcast kasi light pero talagang interesting. Yung tipong parang nakikinig lang ako ng mga katropa ko. At aliw na aliw ako sa inyo, Glenn at Gideon, kahit mag-isa ako sa bahay at buhay, kebs na, basta may cripsilog sa background. Oh. Anyway, sorry na sa mahabang intro. Simulan ko na ang una kong entry. Nakikinig ako sa episode 200 sliding to our DM 74 at naalala ko tong short kwento ko tungkol sa sleep paralysis experience ko. Second year college ako noon.
My best friend and I enrolled in the same university sa south of Metro Manila habang yung ibang members ng tropa namin noong high school ay naipon naman sa isang college sa Laguna. One time, naisipan namin na magkita-kita so dinalaw namin ni best friend yung mga tropa namin sa college campus nila. Describe the campus, well, feeling luma siya for me. Alam mo yung maraming puno, malilim at yung kalakhan ng grounds ay hindi sementado. Yung buildings nila up to 3 floors lang at yung mga hagdan ay nasa leftmost at rightmost part ng gusali. Itong mga tropa namin, medyo pa importante din eh. Kaya inakyat pa namin sila sa 3rd floor imbes na sila ang bumaba, nakakaloka. Medyo madilim ang stairs on our way up at kada kanto ng stairs o yung tinatawag na quarter turn, may mga display na ribulto or santo. Kibar lang naman ako sa mga ribulto pero for some reason, yung isang santo ninyo doon sa 2nd floor ay parang may kakaibang energy. Wala siya sa line of sight kung akit ka pero parang namamagnet yung mata mo sa kanya. Hindi malaki yung santo ninyo na yun. Nasa 1.5 feet tall lang. Head turner yarn, Senyor Santo Niño. Fast forward, nagkita-kits na ang tropa. Nagbardagulan, nagchismisan, nagtawanan, hanggang sa nauwi sa pagpapaalam pauwi sa kanya-kanyang bahay para magpahinga. Pagka-uwi ko ng bahay, kumain lang kami ng hapunan at tulog na ako after a few hours. Ang hindi lang masaya sinundan ako ng creepy Santo Niño sa panaginip. Ngayon lang ako naka-experience ng sleep paralysis at partida, umaga na nung nangyari to. Nakahiga lang ako sa kama ko at kita ko na yung sinag ng araw sa bintana ng kwarto ko. Babangon na sana ako kaso shoota, hindi ako makagalaw. Hirap din akong huminga tapos yung vision ko parang frames or slides na nagpapalit-palit. 1 second yung bintana ng kwarto ko, then mamaya yung Santo Niño doon sa university building ng mga barkada ko and vice versa. Feeling close pa si Senyor Santo Niño kasi parang papalapit siya sa mukha ko. Ay. Pumikit ako at pinilit kong galawin yung mga daliri ko sa paa. Shoot, ang hirap. Focus si akla kasi hirap na akong huminga at ayaw ni Lord na igalaw ko yung daliri ko at tuluyan na ako nagising. Pawis na pawis ako pagkagising ko. Sabi ko pa, Diyos ko, muntik na yata akong mariko yan. Shit. Oh. Sorry. Nawala sa isip ko agad yung nangyari dahil need ko nang pumasok sa uni. Nung nakita ko si best friend sa campus namin, bigla niya akong hinatak. Nawindang ako sa susunod ko narinig. Ay, ako si best friend, sige. Tol, may chika ako sa'yo. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Binangungot ako, tol, kagabi. Buti, ginising ako ng ate ko. Natakot daw siya kasi nagsasalita daw ako habang tulog. Tapos, di niya ako maintindihan. Ikaw din? Hala, binangot din ako, tol. Hirap ako magising tapos panaginip yung Santo Niño yung nasa 2nd floor na hagdan. Okay. Yung gaya, napaganon daw siya. Napatakip ng kamay sa bibig si best friend. Oh my God! Hayop yan! Huwag na tayo dumayo doon, tol. Kahit libre nila kung mamamatay naman tayo. Sila na lang kaya dumayo dito. Tapos tumunog na ang bell. Naputol Kring, kring, kring! Ay, telepono. gusto ko kasali yung bell sa story. Hindi mo naman kailangan ng excuse para patuloy yung usapan. Ayun lang, G-Boys. Pasensya na ako napahaba at maraming salamat. Mahal ko kayo, Glenn at Gideon. More happiness, masasarap na ulam. At walang hulas na freshness sa inyong dalawa. Sorry. Hangsang Okay, Mrs. thank you, Young. Hangsang. Thank you. Sa kwento ninyo. Alam mo, meron talagang kakaibang weird vibes ang mga santo-santo, no? Speaking, kung Katoliko ba, ganun din ba yung feeling? Yeah, kasi, well, Katoliko ako pero hindi ako mahilig sa mga santo. Pero I get why people gravitate sa mga santo. Minsan kasi kailangan mo ng visual. Pero ang tanong, yung santo kaya na sumunod sa kanya, totoong Santo Niño yun o nagpapanggap? Ay, nag-anyong Santo Niño lang. Sumanib dun sa rebulto ng Santo Niño. Di ba nagkaroon na nga ng sariling genre of horror pag may mga religious iconography involved? Kasi nga may kakaibang takot din talaga silang dala. Shout out po kay Eric Mati. Ayun, totoo nga. Pero talaga, tapos sa culture pa natin, di ba nga? Maraming mga kwento ng mga mapaghimalang mga rebulto. Yung mga ninakaw sa church, tapos makikita later on kung saan-saan, tapos ibabalik dun sa church, tapos
Para nung wala yung rebulto dun sa church nila, nung nako, minalas-malas sila, tapos nung nabalik. Ay, oo nga. Ganun bagay. Parang may napanood akong mga Lito Lapid na mga ganitong mga movie. Alam mo yung ninakaw yung may gold part mula doon sa Santo Niño. Hindi ko alam kung anong tawag doon. May term sila eh. Ano yung The crown? headdress. A crown. Gold. Oh, crown. Ayun, gold. Gold ba yun? Pero yun, ninakaw daw yung gold tapos. Gusto Ayun. ko yung very casual mong dinrap na you're a Lito Lapid fan. Hindi Siyempre sikat siya dati. Dininay. Alam mo, airmat ko. Mm. Lito Lapid fan yun. Kita ko Binoto nga niya din. yun. Diba? Poging-pogi siya kay Lito Lapid. Oo. I don't get it. Ay, hindi naman. Hindi ko alam. Siguro Siyempre, kasi very, natin naabutan. very Pinoy features. Diba? Pero yung Siguro tita yun. ko, sabi pa nga niya, ang pogi-pogi niyan, siya naka-virgin kay Ano ba isang yun? artista dati. May chika pa si tita. May Lito ano Lapid. siya. Diyos ko. Ay, airmat ko din. Gustong-gusto niya si Lito Lapid. Siguro nga dahil Pinoy flavor. Pinoy features. Ayun. Maraming salamat, Hangsang. Sana hindi na kayo dalawin ng Romorondang Santo Niño. Yan, salamat. At wala pong offense kay Lito Lapid. Ay, oo. Hindi ko lang siguro naabutan ng kanyang prime. Thank you. Ayan. And another one. Hi, G-Boys. Meron na akong code, but change it this time. Ay, Baka kasi makilala ko. Just call me Peachy. Ay, Peachy. From TGIS, si Angelo De Leon. Ang dated naman. ngayon mo i-deny na sa kanyang Gen Z. millennial. Gen Z tayo. Hoy, nakalimutan. Uy, ipino-project natin, Gen Z tayo. Ayan. So, nangyari to nung high school kami. 5 girls kaming magtotropa. Kami yung mga loko-loko sa batch namin. Yung tipong kami yung nasa likod na maiingay. Close sa mga loko-lokong lalaki din. Hindi to story ng The Glory na kami ang bully, Maingay at loko-loko lang talaga kami. Napanood mo ba yung The Glory? Yes. Oh, ang ganda. Okay. Parang revenge keme ng binuli. Tama ba? Ayan. Mm-mm. So, meron kaming classmate na magjowa. Let's call the guy si Dog, as in aso, at si girl na si Bird. Okay? Si Dog at si Bird. Si Dog yung tipong di kagwapuan, pero GGS sa sarili at mayaman. Si Bird naman may itsura, maputi, at medyo kapos. Oh, okay. So, naging magjowa sila kasi si Dog, grabe niya spoiled si Bird. And ito ang kwento. Sobrang nabwisit kami sa kanya that day kasi ang yabang niya tapos nagtatantrum si Bird sa kanya. Niyayabang niya yung PSP niya, yung dislide. Meron din kami niyan. Parang PSP Go yata tawag dito. Ay, hindi. Yung bagong PSP yata to. Okay, sige. Nakalimutan ko tawag, basta PSP siya. Ang ginawa namin, tinago namin during break. Hindi ko na alam saan nag-start yung idea, pero nag-go na lang kami. Tapos ito isa kong friend, let's call her Bubay, sa kanya namin binigay. Tapos lumabas siya, di ko alam saan niya tinago. Before the class ends, hinanap na ni Dog yung PSP niya. Nagpanik na siya. Tapos kami, patay mali siya lang. Tapos sabi ng advisor namin, magkapkapan daw at mag-check ng bags. Kinabahan na kami kasi nga, baka si Bubay kung saan lang nilagay. Boom, walang nakita, walang suspect. Tapos, babalik na sana namin sa room yung PSP. Kaso, na-trigger kami nung sinabi niyang, Dog. Ikaw si Dog. Okay lang. Papabili na lang ako bago bukas. Meron na ako agad ulit. Ayoy, nabuwisit kami. Dinala namin sa SM at binenta namin sa mga nagba-buy and sell ng gadgets doon. Ha? Binayaran kami Grabe 5.5K? Uy! Di hati-hati kami. Hoy, teka. Kung inas nyo, saan tinago ni Buba yung PSP, may kapatid kasi siyang preschool that time, tapos nilagay niya sa lunchbox ng kapatid niya. Siyempre, di naman kinakapkapan preschool kasi nasa kabilang building. Hindi ko naman pinopromote or ini-engage mga taong gawin, but nabisit lang talaga kami sa kahambugan niya. Yun lang, G-Boys. More slides and episodes. Love, love, love. Sent from my iPhone. Tama ba? Peachy. Okay, Peachy. Peachy! You go to jail. Peachy. Peachy! Alam mo, okay pa nung tinago nyo lang kasi Nangyayari yung lang, ginagawa. ganyan. Pero yung na-eventa Pero yung binenta nyo, Peachy, very wrong. Sagot kayo dyan. Kaya ka pala nagbago ng codename, ha? Peachy. Umamin na kayo.
Parang Well, dati pa naman yata nangyari to. Baka gusto nyo mag-come clean na kay dog. Pero ay wag wag niyo nang ulitin to. Sa mga nakikinig, this is wrong Wag nating ibenta yung gamit ng iba. Kahit mahambog. Tsaka kahit marami siyang pambili, hindi yun Oo. Hindi ma-justify yun. Pag nahuli ko, yun nakakahiya. Baka sabihin, di ba parang, kasi inimpisahan niya as a prank. Tapos pag nahuli na ninakaw na pala talaga at nabenta, parang hindi nyo na masasabing prank. Hindi nyo na mababawi. Oo. So, ganun na yung chismis sa inyo. Okay lang. Ay, strong wag ganun. Yeah. And another one. Ayan. Please hide my identity. First time ko lang mag-share ng story ko na encourage ako every time na nakikinig ako ng podcast nyo. Sorry, nalilibang ako at nag-enjoy. So here's my story. I have a 99-year-old lola. Lola siya ng mother ko. Bali apo sa tuhod na ako. Ever since malit ako, palagi niya nang sinasabing mamatay na siya not until late last year. Although matanda na siya nung namatay, hindi pa din namin in-expect yung pagkamatay niya considering na COVID siya last 2020 Delta variant at na-survive na yun. So ito na nga, ang dami kong intro. So ito na nga, everyday nag-travel ako from work, dumadaan ako sa forest bago ako makarating ng work. Hindi ko na-disclose yung area kasi madaling hulaan. Anong forest? Anyway. A week before mamatay lola ko, nakaamoy ako every time ng kalachuchi tuwing dadaan ako sa particular place sa forest na yun. Hindi ko siya pinansin kasi I thought forest lang naman yun. Baka normal makaamoy ng ganun. Not until Friday night. Yung araw na namatay yung lola ko, doon ko naisip na baka nga premonition yun. A week after niyang mamatay, syempre tuloy pa din, pasok pa din sa work, nagdadrive na ako pa uwi habang umiyak nang biglang may sumipa sa upuan ko from my behind. Then doon ko na-realize na nandun ako sa lugar kung saan ko naamoy yung kalachuchi. Pero that time, wala nang amoy. A little background story. Nung maliit ako, lagi ako sinasabihan ng lola ko kapag umiiyak nang sisikaran niya ako pag di ako tumigil. Oy. Ano yung sikat? Teka. Sipa. Ang haba na pero sulitin ko na po. G-Boys, tama ba? Ayan. Years before namatay si lola ko, lagi namin siya narinig kinakausap yung mga kamag-anak niya na sinusundo na daw siya at tinatanong niya pero hindi namin inisip yun kasi nga baka matanda na siya at baka ulyanin na siya. Pero before siyang namatay, narinig namin siyang tinatawag na sinanang niya which is her mother. Narealize lang namin yun nung namatay siya. Kaya doon yung tuldok. Oo. Wait. Ano yung sikad? Hindi ko makita Parang may Arnis game daw na sikad. Pasin. Okay. Yun lang po. Shine na ako next time na lang ulit. Thank you po so much, G-Boys. More power sa inyo. Looking forward ako sa episode nyo lagi. Ang gusto kong itanong, okay nga. Ang gusto kong itanong kay, hindi siya nagsabi ng name, natatakot kaya siya pag nagpaparamdam lola niya? Ay, kay ano? Or namimiss niya. So parang, okay, it's okay. Anong feeling niya during that time? Kasi kailangan daw emotion. Oo. Does it help? Nabanggit niya na nagda-drive siya mag-isa and then dumaan siya doon sa area na yon tapos na-feel niya. But recently, last week, parang pumunta kasi ako ng Bulacan ulit. Tapos madaling araw ako bumiyahe ulit. So ako na naman mag-isa. Ayan. Nakikinig ako ng Kwarto Chronicles. Tapos, shout out. Wala si R. Buti ko na sabihin Sure? Wala siya. Sabi, tawa-tawa ako, sabi ni Z, baka may subo-subo pa daw. Ganun. Oh my God, baka nga. Knowing R? Joke. Tapos, di ba syempre pag nagpe-play ka ng podcast, pagkatapos, jump na sa next podcast. Tapos, ang sumunod na podcast, Philippine Campfire Story ni Campmaster Earl. So, alam mo yan. Okay, sige, chill. Chill lang. Kaya lang, nung dumating na sa part ng, nagpo-progress na yung kwento, alam mo, natakot ako. Sorry, Campmaster, hindi ko tinapos during that ride. Tinapos ko pag uwi ko. Kapos kasi kinakabahan ako. Hoy, tinuloy ko naman ng pag-uwi. May kasama ka. May kasama na ako. Ako lang kasi mag-isa. Alam mo yung bigla akong kinabahan.
Kasi ando na naman ako sa area ng road, yung bypass road na walang tao. Madilim, walang street lights. Tapos konti lang yung mga sasakyan, madilim yung sa area mo kasi puro bukid-bukid lang yon. So kinabahan na naman ako. Kasi natakot Ang ako. boses pa naman ni Master Earl. Diba? Atmospheric. Sabi nga lang Oo. Konya daw. May nagsabi sa kanya. Kasi nasa LA kaya ako. Grabe naman mag-comment si Kuya. Grabe. Anyway. Ayun Sarap lang. Master Earl. Camp Master. Tsaka sa kwarto, di ba? Kwarto Chronicles. Ano ba? R, iluwa mo na yung subo-subo mo at bumalik ka na. Ayan. Thank you. Wala siyang binigay na pangalan pala talaga. Ayan. Salamat. Sana makatulong yung pagdalaw-dalaw ni Lola sa'yo to ease your grief. Oo. Sige. Ayan. Ay, thank you. Hindi, Sige. hinahanap ko yung name Parang nagsisige ako na walang pangalan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay, and another one. Hi po. Kung isasama po sa slide, siguro pa codename na lang po. May isa akong story na gustong i-share pero baka mahuli ako ng manager ko na nakikinig sa podcast nyo during work. Connected kasi sila. Calbro na lang po ang codename ko. Ayan. Okay. Hi po, Calbro ulit. Nabanggit po sa last story na isa akong CPA. Magsha-share ako ng fun things na naranasan dahil ginusto ko to. Pagsapit ng September, madalas busy na mga accountant dahil sa audit at preparation ng books at tax return. Tuloy-tuloy ito hanggang April. Minsan may extension pa. So yun, sobrang pagod ko dahil may paper na akong ginagawa. Dahil achiever ako. Isang gabi, April 2023, umiinom ako ng kape kasi may kailangan gawin sa paper. Ayun, di ako makatulog. Medyo 3 cups na kasi ng kape na inom ko that day. Pero 11 p.m. na at kailangan ko nang matulog dahil gigising na naman ng 4 a.m. the next morning. Naalimpungatan ako at parang napanaginipan ko na nakasakay ako sa isang jeep. Doon ako nakaupo sa may entrance, tas may lalaking sumakay at pinilit na siya ay umupo sa inuupuan ko. Super luwag ng jeep, kaya nainis ako. Ramdam ko ng dikit ng katawan niya sa akin hanggang sa nagising ako. Nakahiga ako at sa kama at di makagalaw. Parang may nagsabi po na ang cause ng sleep paralysis ay pagod ng katawan mo. Pero gising naman yung utak mo. Pagod yung katawan mo. Nasanay na po ako na may nakikitang shadow figures na pag ganito. So expected ko na. Ang di ko inaasahan ay may nakatabi nakatabi siya sa akin sa side kung saan dumikit sa akin yung lalaki sa panaginip ko. Super creepy po kasi nararamdaman ko po yung hawak niya sa kamay ko at ramdam ko din yung braso niya sa may tagiliran ko. Wala siyang features at all, pero may body siya na nararamdaman ko. Weird po kasi di siya nakalubog sa bed ko. Marami na po nangyari since last story ko, kaya di na po ako madalas magdasal. Pero napadasal ako. Lamig ako ng gusto nung gabing yun, kaya di ako nakatulog at all. April po ito, kaya medyo mainit, pero nagtalokbong ako ng kumot. So ayun po, baka umabot ang story na to in time sa CPA board exam sa late September to early October. Sa aspiring CPAs, tanungin nyo muna kung worth it talaga. Nagmamahal ang inyong kuyang pagod at nangangailangan ng pera. Salamat po Kuya Glenn and Kuya Gideon. Lalo na po sa pagsama sa akin during commute at work. More power at masasarap na ulam ulit. Sabi ni Calbro. Thank you, Calbro. Ano ba? Ba't Calbro? Caldrogo. Caldrogo. Pangalawang na to? CPA. Pangalawa ba to? CPA and sleep paralysis. Kasi parang sa previous episode natin ba? Or previous story kanina. Hindi ko na alam kung saan natin nabasa yung episode na yun. Kung last Monday or ngayon. Kasi magkasunod po namin ni record. Pero may sleep paralysis din doon. So. Ayan. Hindi, si Santo Niño. Si Santo Niño. Sleep paralysis yun, di ba? Okay. Yung sa previous lang, kanina lang yun. Ayan. Super hirap ba maging CPA? I mean, di ba may licensure, tapos yung trabaho, mahirap pa din. I think may mga period nga. Ayun nga, sabi nga niya na, September to April, may period na sobrang pagod-paguran din talaga. Tax season siguro yung mga ganun. Oo, ayun. So, kaya, ayan, tanong good luck. mo na daw kung worth it. Ba't ganon? Nangangailangan ng pera. Parang kailangan
Nasan ba? Nasan ba kasi yung perang yan? Napakailap. Kailangan natin yan. Nasa, TikTok. Nasa Maging TikTok TikTok? famous ka, nandun ang pera. Ay, sige. Oy, thank you. Thank And sa mga you, aspiring Cal CPA, Bro. good luck. Ay, in time, abot nga siya sa CPA board exam. So, galingan niyo guys. Yeah, sure ba Ayan, kayo dyan? magtanong daw kayo bago nyo i-pursue. At Ayan. least alam nyo yung papasukin nyo. Ayan. Next. Thank you, Caldro. Thank you, Bro. Cal Ano Bro. ba? Mali na naman. Next. Sequel sa Love Triangle Emmy ni Melody. Hindi ko na din maalala yun. Hello po Kuya Gids and Kuya Gideon. Nakita mo yan? Ay, naku, oo nga. Hello po Kuya Si Gids and Glenn. Kuya Gideon. So wala ako dito. Ako lang pala magbabasa nito, Glenn. Ayan. Si Melody na naman. Hindi pa ako na-catch up sa mga bagong episodes. Super hectic po kasi ang life. Ako po yung nagkwento po about sa Love Triangle, about sa seatmates kung si Piano and Tree, kung di nyo po naalala ko na. Okay. Gusto ko po ikwento itong story ni Pluto at bakit kami nag-cut ties. So ito na nga po. Naging friends kami ni Pluto in elementary pa. She was one of my closest friends noon. Admittedly, she was very pretty. She got a lot of people's attention and she was also very talented and smart. Naamin ko naman na at some time I was jealous of her. Pero hindi ko pa maintindihan kung bakit lagi niya ako tinitreat as if backup friend lang ako. Oh. Nasa isang friend group kasi kami noon and they always made me feel left out. Minsan, I'd hear them talking about a gala na hindi ako invited. And minsan, they would whisper something to each other at hindi sa akin sinasabi. It made me feel very insecure na back when they were talking about me and I never really talked to them about it kasi I just thought na ganun talaga and they really fucked me up on how friends should be treated. Akala ko normal lang yung mga ginagawa nila sa akin. I also never really left the friend group dahil they were my only friends and I couldn't let go of the 4 years we spent together. Eto na nga. I've noticed na every time one of my friends tells Pluto that they find a guy cute, marinig mo na lang na Pluto and the guy is dating or may something sila. I remember nga na one time during lunch, one of my friends, let's call them Diamond na lang, confronted Pluto and I was there in the middle of it watching it all happen. Hindi ko matandaan yung exact convo pero narinig ko na lang sumigaw si Diamond ng, "Why would you date Tree when I told you I liked him?" Oo, si Tree na naging crush ko rin. Doon ko lang nalaman na Diamond liked him too. Machicks kasi tong si Tree noon. Nakatulala lang si Pluto, wala siyang masabi. In the end, nag-walk off si Diamond and I was the only one who ran after her to comfort her. Everyone else in our friend group went to Pluto because she was crying as well. Dito muna nga tayo. Ang napansin ko, parang very mga Thai ba to? Kasi yung mga nickname nila mga Tree, gano'n. Parang pang nga na Thai. yung Mga very, di mo isiping nickname, mga ganyan. mga galawang queen bee pala itong si Pluto. Pero, 'di ba, sinabi sa kanya na I like this guy. If she went after the guy, tas pumatol yung guy sa kanya, 'di ba yung guy yung dapat na sinusugod niya, hindi si Pluto. Si Diba? Pluto din, parang hindi pa pwedeng pareho kasi pinerso niya kahit, tama ba, alam niyang crush, tama ba? Ewan pero, ko kung crush. parang in Pluto's defense, parang di mo nang pagmamayari, crush mo lang naman. Yun nga Unless balak lang, ginawa lang niya talaga para to spite you. Oo. Kung ganun yung niya. Pero ang We'll masasabi ko dito, pag may mga friends kang alam mo yung nagbubulungan, hindi nga yun. behind your back di ba? Harapan Sa harap mo. Di ka Tapos, hindi ka included. Medyo, offense. sila friends. Oo. Oo. Okay. Don't stay sa ganun. Kahit wala ka na lang friends, ka na lang. Oo. Kaysa Mag-solo you'll flight feel ka na lang. insecure every time kasama mo sila. Ayun. Next, episode 2, part 2. In the end, I still remain friends with both Pluto and Diamond. And for some reason, Pluto and Diamond stayed friends as well. Kahit na they kept talking shit behind each other's backs. A few months later, I liked this guy na si Lee. Pag may like kayo, wag nyo nang i-announce pag nalalaman ni Pluto, baka
Nag-move on na ako from both Tree and Piano, and Pluto broke up with Piano for some reason. I was holding back on telling na I liked Lee to Pluto. Ay na nga. Oh, yan na Pero nga. I told her anyways kasi she kept forcing me to say it. I should Hmm. have learned my lesson from what happened with Diamond. After I told her a few weeks lang, narinig ko na lang bigla na Pluto likes him. Our friendship ended up falling apart dahil I felt like she was always waiting for my downfall and was never happy about my achievements. She was also generally a bad friend, not only to me but to other people. And plus the fact na ang homewrecker ni ate, Mm. di pa naman kayo kasalte. Homewrecker. Like, where is this girl code? Where is the girl code? So, ayun, nag-switch to different schools na rin si Pluto and Lee. Me and Pluto haven't talked since. I only recently found out sa kakastalk ko na Pluto and Lee are dating. It's kind of fucked up kasi nag-confess rin ako kay Lee before and he dates my best friend. Pero ayun, I also found out na he got cheated on by Pluto. Ayun lang. Pero he still wants the relationship to work so he stayed with her. So ilang mga G-boys, thank you for reading my story. Quick life update lang po, pero super hectic talaga hectic ng workload ko for school for the past month dahil we were working on our thesis. Good news is na-defend na po namin ang thesis namin and na-nominate po kami for best research. Oh, congrats. Oh, may award. Konting revise na lang po and tapos na kami. Anyways, salamat sa pakikinig and ingat po palagi. Melody. Thank Alam nyo you. kayo. Thank you, Melody. Salamat, Melody. Alam nyo kayo, magsipag-aral nga kayo. Hindi naman lalaki. Dahil mukhang kaya naman mag-multitask kasi on the best research nga sa Inspiration lang naman. Crush lang, di ba? yung pinagawain mga lalaki. Oo. Mas marami pa pagka-graduate mo. Mas marami pa kayong ibang pag-aawayan later on. Parang ano ba, yung mga ganito mo bang friends nung high school, nag-endure ba yung mga ganitong friendship in after school in real life? Oo. Kasi may mga tayo, kunyari ngayon, may mga friends tayo na hanggang ngayon, friends natin. Hindi man tayo magkasama lagi or walang di ba nagkakausap. Pero alam mo yun, you grew up separately pero magkakaibigan pa din. Alam mo yung pag may mga life events, di ba? Invited pa din. Oo. Yes. Tapos parang pag kahit 1 year kayo hindi nag-usap, pag nag-usap kayo ulit, parang walang lumipas. Oo. True yung ganyan. So ito, hindi natin masasabi sa kanila, sa friendship nila kasi alam mo yun. Lalo na kay Pluto. Mukhang dadalhin niya itong galit niya kay Pluto until sa next. Alam mo kasi wag mo na i-announce nga yung mga gusto mo. Or i-test niyo siya. Yung di mo bet, sabihin mo, ikwento mo. Ay, parang pogi ni ibang tapos maya ginajowa niya, no? Di safe yung totoong alam mo gusto na parang ginagawa niya para inising ka. Diba? Tama. Ayan. Thank you, Melody. Baka hindi na naman sila friends, so wala na siyang kailangan i-test. Ikaw naman ang sumira ng buhay niya ngayon. Oo. Revenge. Ayan. Thank you, Melody. And another one. Hello mga kuya, good morning, good afternoon, good evening. Meron akong ambag about this dude na 2-timer at ako naiwan. By the way, naging sila nung sino? Paano? Pero sige, medyo hindi ko na-gets pero tuloy lang natin. Sige. By the way, naging sila nung 25 years old tapos 19 years old siya. May car yung old man tapos lagi silang umaalis kapag gabi behind my back habang naglalandian sila. Charlie ang name niya. Okay lang ba sabihin yung name? Kayo po bahala. First time ko ulit makipag-meet after maging broken. 20 years old nursing student po ako. Nakilala ko si Charlie mga ilang months na bago kami nakipag-meet sa kanya. Nakipag-meet kayo kanino? Sino? Sige, tuloy lang Sige. Nag-meet din, inabot ng gabi hanggang naging touchy siya at hinawakan niya nipples. Ay, ala! At OTNG ko without my permission. Sorry. Ay, without permission pala. Oo. Nag-kiss din kami. Yung kiss is my permission ko na. That night, nakita ko yung TikTok account niya at may sinesend siya sa isang guy na ang pangalan is James. Okay, so may another person. Doon naghinala na ako. Naging alarming siya kasi nung tinitingnan kami, nagtitingin kami sa gallery niya, nandun yung pics nila ng ex niya while they're kissing.
nakita ko yung James sa gallery na magkasama at nakahiga. Tinanong ko kung kailan yon at bala ko sanang i-check yung sa info if recently lang ba yun or what. Kaso kinuha niya yung phone niya at pumasok sa loob para daw mag-CR. Pagbalik ko, wala na yung picture nila kahit sa deleted folder. Ready na akong umalis niyan. Kaso kinuha niya yung gamit ko at pinasok sa loob ng bahay nila. Okay? Para di ko makuha. Kinuha niya yung gamit ko kasi sinabi ko na bablock ko siya once na makauwi na ako. Niyakap niya ako at sinabing di raw niya kakausapin yung guy at yung amin ay totoo na. Pumayag ako sa promise niya para makuha yung gamit ko pero di niya pa rin binigay sa takot na ibablock ko talaga siya. Siyempre, marupok-pok ako. Umuwi akong walang gamit at napag-usapan. Ha? Hindi mo kinuha. Umuwi akong walang gamit at napag-usapan namin na wag na niya akong ihatid. Pero, hinatid niya ako hanggang sa street namin. Di ako pumasok ng bahay namin at di ako pumunta sa bahay namin for safety na rin. Nakauwi na kami both after ko makakuha ng tricycle for him. Chit-chat ulit about sa nangyari at nag-sorry. Nasa post ko po yung messages. Okay. Nagkita kami madalas para kumain sa labas at bonding na umabot ng gabi. Sabi ko na dalhin niya na lang PayMaya card para panggastos ko. Yes, nasa kanya yung gamit ko. Kasi pokpok nga ako eh. At nag-trust na ako sa kanya. Kita kami araw-araw para kumain sa labas tuwing 5 ng hapon. Every time nakakain or lalabas kami, hindi pumapalyan na mag-send siya ng pic namin sa GC nilang magkakaibigan. Doon, napapansin ko na may something fishy. Kahit yung mga kaibigan niyang babae ay nagsisend din ng pic nila ng lalaki while kissing. Nasa isip ko sa sarili ko na what if nagloloko tong kinikita ko? What if nangongolekta siya ng lalaki gaya ng pagkokolekt niya ng pic ng mga nakakasama niya? Pero tinuloy ko lang yun sa amin kasi nga tanga tayo eh. Ngayon na lang ulit lumandi tapos makikipag-meet. And then lumala yung pagiging fishy niya kasi every time na magkasama kami, pinapauwi niya ako agad. Kahit ang usapan is 11 pa ng gabi ako uuwi sa amin. Nagalit ako sa kanya. Kaya umuwi na lang din ako. Di niya na ako hinatid katulad ng dati. Kinabukasan, pumunta ako sa kanila after class para mag-sorry kahit di ko naman kasalanan. Pinakain niya ako ng ulam at kanin. Ba't Gusto ko caps na- lock yung ulam at kanin? Naka-all caps yung ulam at kanin. Bakit? Okay. Then, Emphasis. Hindi na pinakain. Yun yung pinakain ulam tsaka kanin. Okay. Pinakilala niya ako sa papa niya through call. Busy siya that time kasi aalis daw sila papuntang Batangas kasi birthday ng lola niya sa side ng papa niya. Nag-call sila ng kaibigan niya para ayain yung kaibigan niya. Habang katabi ko siya, bigla niya sinabi sa kaibigan niya na, what if isama ko si... Okay lang ba sabihin tong name? Siya ba to? Siguro. Hindi. Or Okay. code name na to. Okay. What if sama ko si Nico? Uy! Yung uy na may mahabang expression. Uy! Tinandaan ko yun, nilagay ko sa messenger ko para di ko makalimutan yung name. That time, alam ko, ibang tinutukoy. iba yung hindi siya. Kaya nga chinek ko kung siya ba si Nico. Hindi pala. That time, alam ko sa sarili ko na meron ngang iba. Ewan ko kung sino yung guy na yon, pero alam kong yun yung nilalandi niya. Nag-usap pa kami niyan, kaso nawalan na ako ng gana kasi busy na ako makipag-usap sa friend niya at naalala ko, yung isa pa niya sinabi na kapag sumama si Nico, sasama ka rin. And that time, di ko na natiis at umuwi na talaga ako at nagpaalam sa mama niya. After ko makauwi, chinat ko na siya at na nakauwi na ako at nag-sorry kasi di ko pa siya napapakilala sa family ko dahil di open yung family ko unlike yung family niya na very open. Open? Pare ba silang guys? Ganon. Like Yata. out. May Oo. out and G, di ba? Siya. Okay. Sa bagay. Oo nga. Sino nga tong ano mapapangalan nito? Nung ano niya? Dinedate niya? O hindi ba sinabi? Sige. Wag tuloy na lang natin. After ko, umuwi. Charlie. Sabi niya, magre-ready na siya paalis. Nag-chat na lang ulit siya nung paalis na sila. Wala akong nakita sa story sa Instagram or Facebook about sa pinuntahan nila. Hindi ko na siya kinausap kinagabihan kasi akala ko kasama niya kaibigan niya at kasama niya family niya. I respect yung time nila magkakaibigan pero sana ganun din sila pagdating sa amin kapag magkikita kami ni na Charlie. Nag-chat ulit siya na nakauwi na sila and tutulog na.
Pinagpahinga ko muna siya. Sabi ko, mamaya na lang tayo mag-usap. Kinahaponan, nag-chat na ulit kami. Tapos sinabi niya na nag-inom daw sila ng family niya at okay naman ako doon. Na mag-inuman sila. Uminom kasi sila ng friends niya 3 times a week kapag umuwi sila sa Taytay. Kaya nagagalit ako kapag umiinom siya kasama. Kasi masama sa health yun. At bata pa siya. Nung hapon, dito na ako nag-start na mag-overthink. Na-stress dahil sa problema sa bahay at na-pressure na mapakilala siya sa family ko. Kahit di nila alam na lalaki at may OTNG din ang aking nais. Nagalit ako sa kanya that time kasi na-turn off yung, naka-turn off yung active status niya sa Messenger. Ay! Nako. Red Siya na flag, di naman. Yeah. Siya yung Joke nagagalit sa akin before kapag nagta-turn off ako ng active status ko sa Messenger. Tapos pag siya. Doon, nagalit din siya. Tapos dinahilan niya na hindi daw ako naniniwala sa kanya. Tapos dinadamay ko daw siya sa problema ko. Nagsorry ako niyan, pero hindi niya ako pinakinggan. Nagchat ulit ako kinaumagaan, hoping na humupa na ang galit niya sa akin. Pero hindi niya ako kinakausap. Nakita ko na lang sa Instagram story niya na wala siya sa bahay nila at doon ako nagtaka at natakot na baka mag-end na. Yung relationship nila. Kasi di na siya nagpaalam sa akin. Umalis, di nagpaalam. Nag-chat siya sa akin after niya makauwi. Then tinanong niya, na sa akin kung kailan ko raw kukunin yung gamit ko. All this time, di pa pala nasasoli yung gamit. That time, alam ko na and aware na ako na tapos na. Nilaban ko yun kasi ayaw ko mag-end kaming dalawa. Di ko muna siya kinausap hanggang bukas para maintindihan niya na di ko intensyon na magalit siya. Di ko siya kinulit kinabukasan para bigyan siya ng time. Nung Monday ko lang siya kinausap. Nagsorry ako at nagmakaawa na wag akong iwan. Pero wala talaga. Desidido na siyang tapusin na agad and alam ko rin time na end na rin naman talaga. Nagbeg pa ako sa kanya na ilabas niya ako sa bahay dahil na-stress ako sa bahay and sa ACADS pero di siya sumagot. Diyan ko lang na-realize na wala na siyang time for me. One morning, may natanggap akong message from a guy and yung name is Nico. That time, di ko tanda yung Nico na narinig ko galing sa bibig niya. Nangungumusta, nagtatanong, ano ba kami ni Charlie? Siyempre, hesitant ako sumagot kasi di ko siya kilala. Tinanong ko siya pabalik if sino siya. And sabi niya, jowa nga daw siya ni Charlie. Ay, two-timer nga. Siya yung Nico na nakita ko na nag-react sa post ni Charlie. Nako. Pero di ko pinansin kasi akala ko tito niya. Kasi matanda na 25. Grabe ka sa matanda ang 20s na. Ano pa daw yung mga 30s? Oh no. Nag-usap kami about kay Charlie at doon ko nalaman na ang kasama niya pala talaga sa Batangas ay si Nico at hindi yung friends niyang babae. Sabi ni Nico na magkausap daw sila ni Charlie habang kausap ko din si Charlie. Doon nag-sink in yung pagsasend ni Charlie sa GC nila ng pic namin together. Yung sinabi ng mama niya na may bisita ulit si Charlie. Doon nag-sink in lahat. Tinanong ako ni Nico if may nangyayari sa amin. Pero di ko sinagot kasi for me di naman necessary. Alam mo na yun, Nico. Ganun. Paulit-ulit niyang tinatanong yun hanggang sa sinabi ko yung totoo. Nagkikita raw sila every night. Ibig sabihin na kaya niya ako pinapauwi na maaga para magkita naman sila ni Nico. God. Kaya ako rin nakikita sa story niya na lagi silang umaalis ng kaibigan niya kasi kasama niya si Nico. And yung car ni Nico ang gamit nila tuwing aalis sila. Plot twist. Didn't see it coming. Nag-usap kami. And we decided na magkita para ikwento sa kanya lahat-lahat. Nagkita sila. Ay, alam mo yung scene yung isang old Filipino movie, yung dalawang babae. Magsasampalan ba tayo? Wag na, nakakapagod Okay, sige. Okay. Bye. Yung ganon. Nalaman kong binabaliktad ako ni Charlie na hindi niya raw talaga ako gusto, na walang nangyari sa amin, bla bla, na pagdesisyonan namin na mag-revenge. Pero kita ko sa mata ng 25-year-old grown man na naloko na siya ni Charlie at Sorry, gusto ko yung description ng 25-year-old grown man. Tandang-tanda ka sa 25. At
nagpauto na siya sa actions ni Charlie. Sobrang bait kasi ni Charlie. Laging nakahawak sa'yo. May kiss, lagi kang ititreat kahit di mo sabihin. Sabi niya na paglalaroan niya raw muna si Charlie. Pero alam ko sa sarili ko na hindi niya kayang gawin yun kasi hulog na rin si Charlie, yung 25-year-old grown man, blinded by a love of a 19-year-old cheater. Ay! So, hindi ako natatawa sa Gusto ko talaga may description ng old man yung 25. Pero ang bata nga 19. Sa bagay, medyo malapit lang naman yung 19 at 25. Hindi naman 10 years, no? Hindi sa paningin niya. Well, sa edad nila, matandaan. Sa bagay, ayan. Nalaman ko rin na nagsisinungaling si Charlie kay Nico na nag-aaral daw siya and yung school ko ang ginamit. Di ko alam bakit niya ginawa yun. Yung mag-lie na nag-aaral siya. Hindi siya nag-aaral kasi sabi niya sa akin na nakadepende daw siya sa desisyon ng kaibigan niya. Silang tatlo ang hindi nag-aaral ngayon. Okay, gets. Ngayon, sila na ni Nico, and I have this feeling na ginagamit lang ni Charlie si Nico dahil nagbe-benefit silang magkakaibigan sa car ni Nico. Ay, benefit. Nung nakita kami, sinabihan ko na premium, ganon. Sinabihan ko na si Nico. Kasi nga friends with benefits. So pag i-avail mo na yung benefits, yun pala yung tawag. Oo, naka-premium services ka. Nagbe-benefit. Oh my God. Nung nakita kami, sinabihan ko na si Nico na wag na siya magpapaloko sa mga bagets dahil iba sila mag-isip. Yun lang mga kuya. Gusto ko yung tandang-tanda siya kay Nico. Yun lang mga kuya. Finally, may ambag na ako at sasabihin ko na yung line ng bawat creepers. Sorry at napahaba. Ayan. Sabi ni nagpatago siya, di ba? Tawagin na lang daw siya. Code name, kayo na pong bahala. Hindi. And Charlie and name niya. Hindi, sige, wala naman siya sinabi. Pero sige. Wag na lang. Ayan, okay. Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo na ang 25-year-old ngayon ay basically a baby. Sobrang hindi pa nagmamature yung mga ganyang edad. Parang your whole life is still in front of you. Pero syempre, iba yung perspective ng 19. Mas bata 19, iba yung perspective ng 19 ngayon. Ngayong time na to. Diba? Kasi nung time natin, yung mga tao nagpapakasal ng 25 onwards. So, sa tingin natin, matanda na talaga yun. Parang pag 25 ka na, made ka na. Kaya lang ngayon kasi, medyo pag 25 ka, marami nang hindi nagsisettle at the early age. A lot more options na pwedeng gawin. Hindi lang pag-aasawa ang end-all be-all ng mga tao. Kaya tingin ko siguro, medyo yon hindi pa matanda pag mga ganun. Grabe yung mga taong kagaya nitong si Charlie, na pag-juggle nila ang dalawang relasyon at the same time. Kung isang relasyon nga, ang hirap-hirap i-maintain. Tapos magdadagdag ka ng isa pa. Parang how? Paano mo hatiin ng mga oras at resources at yung katawan mo? Nakaka-amaze din minsan. Na 2-time ka na ba? Hindi pa nag-iisip! Nabilaukan sa sagot. Nang 2-time ka na ba? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa. May always the possibility sa future. Well, we can never can tell, di ba? We can never can tell. Pero grabe yan. Oo. May question na nangyayari? Sige, ano yan? When it comes to cheating, ano yung mas mahirap patawarin? Yung nakipag one night stand somewhere? O yung tinutime ka na may relasyon siyang iba? Parang mas mahirap yata yung may relasyon sa iba. Parang you can forgive kasi kung sexual lang yung attraction. Pero kung romantic na kasi, yun yung medyo mas mahirap. Parang yun yung mas mahirap i-forgive. Diba? What can you say? Kayo mga creepers, ano ba? Ay! Huwag lang ganun. Pero yun nga din siguro. Kasi may connection may emotional connection involved na para dapat sa'yo lang. Pag yung one night stand kasi parang baka may ibang influence. Anyway. Wait, gusto kong makita ano ba itsura nitong si Charlie. Kasi parang
Poging-pogi. Oo, kaya mong i-give up lahat para kay Charlie. Na kahit, alam mo, niloloko ka na, medyo hindi na okay yung treatment sa'yo. Totoo. As a fully grown 25-year-old, bumatol ka kay Charlie na 19. Anyway, Ay, wait, may sinend siyang pictures. Ay, deleted na. Dinilit mo na kasi, pero ayun. Kasi may sinabi siya dito about messages. I think pinost niya to. Kasi may sinend siyang link ng tweet niya, pero deleted na yung tweet. Pero, ayun. Baka nagkaalaman natin. Oo. Pero, And thank you. Alam mo, we have one more story na medyo maikli lang. Parang gusto ko tong ihabol kasi may question dito. sige. Game. So, mabagawin natin to. Maikli lang to. Okay, go. Hello, G-Boys. Fan of your podcast for a while na, and just like everybody else, kayo kasama ko during commute and work. I want to share something lang din. Call me Lily. I met this guy through Omegle about 2 years ago. Let's just call him Adam. We started as FUBUs, but unlike a typical FUBU setup, we bonded. Every day po ang aming communication, and we do things that are not related to sex, like talking about our passions, our career goals, ayan watching na nga movies, ba? and having lunch. Ayan. Nako. Little by little, I trusted him, and I really enjoyed his company. He tried to end our FUBU setup multiple times, yet we kept on doing it. What can I say? I'm a good flirt. Ay, He wanted to end it na kasi he wanted to start behaving na, and because of religious reasons. nako. We kept doing the nasty for more than a year. And one day, nalasing ako and drunk tested him na I'm starting to fall in love sa kanya. That's a start, and naging intimate kami sa isa't isa. We're opened up to each other emotionally. We made it to a point na we are really considering a relationship together. The catch, for us to be a couple, I need to be in the same religion as him. I'm currently doing the Bible study, but I don't know if kaya ko talaga mag-change religion for him. Grabe na po ang investment ko. We haven't had sex or did any nasty stuff for more than 6 months. I love him and he loves me. Verified ko na po, love na ako. Oh. May times lang talaga na I wanna let go, but I can't because I don't wanna lose him. Yun lang, our story is developing. Thank you for reading XOXO Lily. Kailan niya sinento? April. Okay. Kung FUBU ang usapan nyo, iingat din talaga na magkaroon ng bond. Alam mo, mag-uusap kayo after. Alam mo, nagkukwentuhan na kayo ng passions and career goals. Alam mo, medyo jandelix. Kung eme lang. Pagkatapos, ligpit na, ipag-book mo na pa uwi. Mga ganun. Kasi, medyo magkaka-complication kung biglang. Oo. Eto, nag-progress, pero ang problema niya naman na ngayon is the religion part. Oo. Ano ba yun? Should that be a problem? Kailangan ba talaga parang religion? Sa akin, sa mga iba, kailangan same religion ka. Diba? Pero, ikaw, kung okay lang naman sa'yo yung lumipat, diba? Kung hindi naman big deal sa'yo yung religion, sige. Kasi kung mahal mo naman, diba? Ako parang kaya ko naman. Willing naman ako. Kunyari kung may mahal kang tao, tapos kailangan lumipat ka to that religion. Paano kung atheist ka? Tapos, or closeted na atheist, tapos yung G na G sa religion yung jowa. Grabe no. Oo. Wala namang big deal sa akin. Diba? Parang, kung it matters to you. Sabi nga ni great philosopher once said, Carly Rae Jepsen, nothing really matters, but it matters if it matters to you. Na-quote pa. Kasi gagawin ko yun. Yeah, so yan. Ikaw ba? Anong sasabihin mo? Anong so yan? Hindi mo ako tinanong eh. Hindi, same question. Are you willing, di ba? Pag sa religion part. I guess. Siguro hindi lang right away, lalo kung ibang-iba yung religion niya sa akin. Pero I will definitely kung hindi Christian denomination. Meet halfway. Parang ganun. Susubukan ko. I-explore ko din. Ganun, sasama ako kasi gusto kitang kasama. Parang ganun. I see. Yeah. Pero yun. I think okay naman sila kasi siya, lumipat naman siya. Diba? I mean, pumayag naman siya to be in that religion. Pero we hope Good na luck. you guys are doing better now. Diba?
Tapos sabi niya dito, from being phobos to 6 months with no sex daw sila. Oh. Hala, kasi naging naging mas importante yung nila. Yung bonding Dumating nila more than Okay. I guess. Hindi eh. I think feeling ko dahil sa religion to eh. Feeling medyo, ko nirereklamo niya to na parang we haven't had sex for more than 6 months. Kasi from something na ginagawa niyo regularly, biglang nawala. Pwede. Sabi niya, Or grabe na po investment ko. I love Oo, him. oo. We haven't had sex. Ganun ba? Tama ba yung intindi ko? Pero, ayun. Kayo ba, creepers? What do you think? Willing ba kayo lumipat ng religion for the one you love? Diba? Kaya, let us know. Use #CrypsilogyES or kung meron kayong stories na gustong i-share, slide nyo yan sa aming DM sa Facebook, Instagram, or Twitter. We are Crypsilog. Ay, gusto ko lang i-add yung TikTok kasi may TikTok tayo, Crypsilog. And i-add natin yan. Kasi I think may mga DMs doon na hindi ko pa nabubuksan. So I'm not sure kung may mga stories. So titignan ko siya later. Great. Pwede nyo send via email. Send it to crypsilog@gmail.com or kung gusto nyo anonymous, you can use Curious Cat. Just search for Crypsilog. Yes. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, and GCash. Nasa show notes, nasa description po yung information. Kung gusto nyo kaming bilan ng masarap na ulam, you may also, ulam at kanin, di ba? Caps lock. All caps. You may also share the episode to your friends. Let them know how glorious Crypsilog is. Glorious. Uy, support nyo rin ang Bunk. Crypsilog is part of Bunk Collective at marami tayong friends dyan na hosts, pa iba mga shows. Hello sa ating mga bunkmates. Yes. And hello din. Ano yung season 20? Ikaw ba naglagay nito? Oo, kasi na-realize ko nung kailan ba na this is our 20th season kung nag-stick tayo sa season natin. Imagine mo. Kakabugin natin ng Survivor. Diba? No, Season 44. At tig 20 episodes each yung every season. Every season. Okay. Yan. And hello, shout out to Chai kay Jonah Narcelius. Hello, Jonah. Shout out, hello sa inyo. What else? Si Sarah, nire-recommend niya yung The Revenant available sa Disney Plus. Maganda daw yon. Very Crypsilog. Oo, TV series. The Revenant. Korean siguro to. Ayan. Gusto lang ding i-shoutout ni Jack. Sabi niya kasi, in fairness, ang babait ng mga nasa GC at sa Facebook group natin, may nag-apply ng trabaho sa GC, natatawa ko. Aba, walang nang bash kasi nag-offer din talaga ng mga trabaho. Hindi nga nasabi ko nga din, di ba? Oo, na pag may mga nagtatanong sa group, seryoso yung mga sagot. Kunyari, yung mga simple things like, ano kaya ang gift ko sa jowa ko? Mga ganyan. Aba, ang mga sagot. O, di ba? Maayos. Or paano mag-commute from here to ganito, yung mga ganyan. Crowdsourcing ba? Crowdsourcing. So, yun. Thank you din, Jack. And, sinuggest naman ni JNT SRG, The Pure Evil of James Butler Jr. So, ayan. Baka ma-discuss na natin yan in the future. James Butler Jr. And, ipasok sa banga. Happy birthday, Nina Geronimo. Happy birthday. Happy birthday, Nina. Happy birthday. Having a good one. Ito, ano to? Ikaw ba naglagay na to? Ayan, sabi, hello G-Boys, just call me half Filipina, half Spanish bred. Wala akong ambag na kwento. Just want to say thank you for a very witty and entertaining podcast. Super bingeable. Relatively new listener ako. Tumuwid ako from Barangay Wag Kang Lilingon. Tapos ko na most recent episodes nyo and pinapakinggan ko na yung episodes ng sunod-sunod since episode 1. Nasa episode 46 ako today. Naka 1.5 times speed para makarami while working. Work from home me, so doable lang listening to podcast while working. Pause lang pag may online meetings sa work. More power sa Crypsilog. Ingat lagi, G-Boys. And thank you. Hello. Half Filipina, half Spanish half bread. Spanish bread. Welcome. Diba? So, ayun lang ating episode for today. See you on Monday for another regular episode ng Crypsilog. My name is Gideon. Yes, mag-research na ako. My name is Glenn. Ikaw ang gagawa ng research. Ikaw ang gagawa ng sa Monday. Sige. Yun lang. Hindi, akala ko lang. Ako na. Nag-prepare na ako. Ayan. Yun lang. See you on Monday for another regular episode. Nasabi ko na pala, my name is Gideon.
This is Glenn. Mercy and compassion. And productivity, bitches. Buyers. Bye.